Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong react na video dito. Ito yung part 2 nung Villa Epifania ni Sir Donsky. Excited na ako mga kababayan ko dito sa video na papanoorin natin. Umpisa na nga natin. Villa Epifania. May mga kasama ako guys. Andito ngayon si Sir Lance ng Flashlight Manila. Andito rin si Tupi, The Shaman. At dito yung cameraman ni Sir Lance, si Idol Christian. Bali, 4 kami dito. Doon sila. Sir Donsky, alam mo ba ang binibidyohan nila Sir Lance ikaw? Hindi makapagkalabog si Sir Donsky. Hindi makapagkalabog si Sir Donsky. Talagang suyod na suyod kay Sir Donsky, ano? So, Siguro. ano tawag dito? Suyod na suyod sa kanya. Kasi alam niyang walang nakatago dyan eh. Ito yung mga may-ari nito nung araw guys. Ito yung mag-asawa at pinaniniwalaan din ang lugar na to na yung mag-asawa dito, yung may-ari mismo ay hindi na daw nila nililisan tong lugar na to. Nandito daw yung mga kaluluwa pa nila. So, andito pa yung organ. Try nating pakialaman kung yung ibang i-stack up na. I-stack up na. Wala no? Ganito talaga magiging resulta pag ang investigation mo ay legit. Uy, wala. Wala ka. Tumawag pa yung organ. Tignan nyo guys. Halaka. 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 Tunog pa yung organ. Yung mga frame dito. Picture frame. Ito yung talagang original na may-ari. At yung paintings na to, pinint pala to, bro. At yung paint na to, talagang pirmado ni BKD Angaw. Yun na? 55 to. Nina. BKD Angaw. Sino? Sino nag-paint nun? 1955 to. Tagal na, no? 1955. Sino daw? Napakatindi. At yung habang nandito sila sa baba, papanikte sa taas. Okay. Ito yung mga present na
Na ano? Na ano? Na ano, men? Ano ba, men? Pag... Tingnan pala ito nila nangyari guys. Ay, naku, Diyos ko. Naging ano pa. Hindi, alam mo, nakikita ko kay Sardonsky, sanay kasi siyang gumawa ng istorya eh. Tapos nung may tinuro siyang, picture, hindi niya magawa ng istorya kasi mako-cross-check siya. Historical place kasi ang Villa Epifania. Sa pelikula, andun sila sa baba. So mauna tayo sa taas. Punta tayo dito sa taas guys. Magsisipa ba si Sardonsky dito? Yo? Kating-kati na siyang gumawa ng istorya dyan. Kating-kati na. Kating-kati ka na ba? Atik. Alam mo yung atik guys na Na laging putol kami. Dapat kinukumpleto mo yung statement. Sa bagay, minsan ako ganyan din, Kaya lang, syempre, kukumpletuhin mo yung sentence mo. Putol lagi statement ni Sardonsky. Napaka-ironic, yung random na abandonadong bahay sa Mindanao, the way ka gumaganon-ganon ka, pero dito hindi ka makapag-ganon, men eh. Sa Black Lady House, kung maka-arte kayo, pero dito, ito legit na haunted to. Pero bakit hindi ka makapag... Yun na hinihintay ko eh. napaka-creepy. Marami nagre-request, marami nagsasabi. Sobrang creepy. Andito ba ngayon na yung mag-asawang nakatira dito? So sila si Tupi guys, tsaka si Flashlight Manila andun pa sa baba. We know. Ito tayo sa ibabaw. Hindi siya hindi siya makaporma, Pwede bang magpagalaw kayo ng bagay? Kung nandito kayo ngayon, pwede bang magpagalaw kayo ng bagay? May kumalang sa hangin sa likod ko guys. Grabe. Bro, dito sa kwarto na to, Oh. walang hangin na kakapasok pero may dumampi sa likod ko na hangin. Malamig. Oo. Hanggang hangin na lang Pero pag sa Mindanao yung kalabugan yan. Wala yun yung mga manifestations na na hindi natin pwede i-double check. May hangin, 'di ba? Wala naman tayong evidence doon pero pag yung mga kalabog na yun, meron tayong evidence na na may experience eh. Yung hangin, yung malamig, mainit, ikaw lang ang makakaramdam niyan eh. Hangga't maaari may ilulusot at ilulusot ka pa rin talaga. Habang nandito ako kanina guys, merong hangin umampasa sa likod ko dito. Naka-close to lahat. Tingnan nyo. Naka-close to, walang hangin ditong papasok.
Basta-basta. Hindi verify yon. Alam mo ang problem? Kung katulad ganila Sir Lance or Shaman Tope, may chance pa na pwede kang paniwalaan min eh. Isa sinungaling mong yan. 'Di ba? Wala na tuloy credibility yung mga hangin-hangin na yon, 'di ba? Mas nag-expect pa kami ng mas tangible evidence kaysa sa mga deklarasyon lang ng bunganga mo. I'm so sorry, Sir Donsky Kasi most of us na kritiko mo, hindi na bumibenta sa amin yan eh. Kasi napakasinungaling mong tao kasi. 'Di ba? Huwag kang magagalit May proof ako na sinungaling ka kasi. Sinungaling ka. Kaya mahirap na yun, may mga hangin-hangin na yan, men. Siguro kung i-verify ni Shaman Tope yan or ni Sir Lance, pwede pa. Pero ikaw, come on. Dito ako. Naramdaman. Woo! Woo! So ayun, pahiwatig tayo nagsabi tayo na kung nandito kayo yung mag-asawa, paramdam kayo sa akin o kayo magpagalaw ng bagay, but umihip yung hangin dito sa Ano yung proof? Hindi ba Ito, to make things clear, hindi ko sinasabing hindi totoo yun. Hindi ko sinasabing hindi totoo yun. Kaya lang, di ba, kilala na natin si Sir Donsky eh. Mahirap na magbigay ng tiwala dito. ng bagay? Ngayon, kung nandito kayo, Mickey Mouse pa yung may mga unan. Hmm? Hawak-hawak niya na yung unan na yun. Ibabato ko kayo yung unan. My God, ano to? Tuksong-tukso na magbato ng unan si Sir Donsky. Alam mo, ito yung minsan problem na minsan ironic na rin na doon sa mismong kilalang haunted na lugar, wala nagpaparamdam. No? Hindi katulad doon sa Black Lady House ito sa White House, kalabugan ng kalabugan. Sipain mo nga yung isang dyan. Pag hindi mo buksan, men, wag nang pilitin. Kasi baka masira mo pa yan eh. Talaga ipipilit pa, Ako kahit kailan hindi ko naintindihan bakit kailangan buksan yung drawer. No? Bro. Ba't kailangan buksan yung drawer? May multo ba na manggagaling sa drawer, men? Parang naghahanap na lang si Sir Donsky ng dyan. Gold bar. Wow. Gold bar. Tapos hahawakan pa Ang natutunan ko kay Sir Pedro Pablo, explore lang kayo. Huwag kayo maghahawak-hawak ng kung ano-ano. Kay Sir Pedro Pablo ko napanood yun. Kasi wala ka naman permiso na magganyan eh. Pwede ka lang mag-explore. Pero yung pakialaman mo yung mga gamit dyan, men. Di ba? Bro, may mga gold bar, bro. Wow. Bro, may mga gold bar. Talagang nanlaki ang mata ni Donsky doon sa gold bar eh, no? Wow! Wow! Ito ang gold bar? Hindi natin galawin yan, bro. Patingin. Huwag natin galawin yan, bro. Ano tayo?
Pero ginalaw mo na eh. Pinakita ang golden si Donsky. So, tita. Hindi makaporma si Sir Donsky. Nag-iisip kung paano gumawa ng eksena sa haunted na lugar. Sige, gawa ng istorya kasi walang nangyayari sa video. Yeah, sabihin mo may may humangin uli. Anong date nung kalendaryo? 2002. 2002 may nakatira pa pala dyan, Sige, buksan mo nang masira mo yan, men. Hindi ko nagigets kung bakit kailangan kalkalin pa yung mga bagay na na hindi naman pagtataguan ng multo eh. Ah, bro. Nagulat ka na rin, bro. Hindi na naka-block pag gulat ako may gumalaw. Hindi kasi nag-imagine ako, titignan ko, nagkap kami mga dugo, parang Yan nga eh. Kaya nung pag nakita ko labas, black. Yan, nagulat ka. Nagulat ako. Ito tayo, bro. May mangyayari ba dito? Ano ba na may ginagawa ni Donsky? Ano kaya mangyayari, guys, kung magtago ako dito? Masisira mo pa yan, men eh. Tutungtungan mo. Come on. Pumasok ako dito. Tapos isasarado ko. Kailangan gumawa talaga ng eksena eh, no? Isasarado ko. Sa'yo nakasarado na, guys. Ay, nako. Nakasarado. So ito na yung highlight ng video niya. Ito yung nasa preview eh. Patayin ko ilaw. Patayin ko ilaw. Ayun, guys, pinatay ko ilaw. Nandito ako sa... Nandito tayo ngayon sa loob na aparador. Hindi, ano dyan? Ano ma-achieve ba dyan? Ang init dito. Ang init dito. Parang kukunti lang yung
naku, Diyos ko. So itong Villa Epifania guys talaga. Marami nang pumunta dito ng mga sikat na vlogger o hunters. Talagang pinatutuhanan nila meron dito mga nilalang na kakaiba. Oo nga, meron dyan. Ang problema, walang kumakalabog. Hindi katulad doon sa Black Lady House. Ibig sabihin, mas nakakatakot sa Black Lady House at White House. Tapos meron pa nagsabi na ito lang bahay na to ay buhay na buhay. Parang humihinga daw. Yun lang ibig sabihin nila. Dito tayo nga sa Pardor. Sa kawalan ng sa kawalan ng magagawa dun sa loob. Nagkulong sa aparador, mambihira. Ako dati guys na magkapatid, yung kapatid niya ang babae, nilagay niya sa Pardor at dito namatay. Gagawa mo ng istorya yan? Shake, rattle, and roll yata yung napanood mo, men eh. Tingnan na. Kaya talaga guys, kalabas tayo. Ay, naku, Diyos ko. Hindi mo na habang seryosong nag-i-investigate yung mga kasama mo, oh. Sorry, hindi pa butas yung pintuan. Okay. Ganyan ako yung flashlight ko. May parang dumaan na dito sa labas. Okay. Dahil sa butas ng Nare-reflect lang. Dahil dito sa butas. butas. Ito dahil sa butas na to. Yeah. Nagiging skeptic na si Donsky, ano? Pag mga legit yung kasama mo, nagiging skeptic ka, men. Pero pagka mga kasama mo, sila Kuya Red yan, ano yan? Kababalaghan agad, di ba? So, andito tayo ngayon, bro, mag-ano tayo ng REMPAD. At dito mag-session tayo. At ano din si Idol Tupi ng ng paranormal. Spirit. Tamo? Hindi mo alam yung... Akala ko ba, mag-ano di si Sir Shaman Tope ng Paranormal. ng paranormal. Ano na gano'n ng paranormal? Dito mo nakikita kung gaano ka nag-i-struggle, no? Kapag ka mga legit yung kasama mo. Sabi mo mag-ano daw ng paranormal. Ano yun? Ano din si Idol Tupi ng Ng paranormal. ng paranormal daw. Spirit. Spirit. Dito. Ito. Doon. Ay, my God! Donsky. Hindi, sorry ha. Kasi dito nakikita yung yung pagiging amateur mo talaga sa totoong larangan ng ghost hunting. Sorry ha, nag-o-observe ako talaga sa kung ano yung totoo. Huwag ka sana magagalit sa akin. 'Di ba? Sa tuwing may mga makakasama ka legit, nagmumukha kang amateur men eh. At nagmumukha hindi mo alam yung ginagawa mo. Sa totoo lang. So ayun guys, dito kami makipag-communicate sa mga kaluluwang na naninirahan dito. Pinaniniwalaan yung mag-asawa dito ay hindi umalis. Nandito pa sila ngayon. Kaya samahan nyo kami guys at tunghayan natin kung anong magagawa at anong mundo ng Villa Epifania kung talagang nandito sila ngayon. Kaya tara. Kami ng spirit questing. So, may mga sign na nangyari, may mga paramdam habang ini-interview ako ni Donsky. Ako ni camera. Umilaw yung REMPAD na dala namin. Ngayon, nandito kami ngayon sa kwarto ng 3 bata. Dito naman natin gagawin yung second session. Subukan natin kung sila ba talaga yung nanditong nananatili or may iba pang kaluluwa na nakikitira dito. So kanina, di ba, nag-session tayo doon sa master bedroom. So may mga nangyari nga habang ini-interview ako ni Donsky. So napatunayan natin na legit talaga ang REMPAD. Di ba? Tumunog siya. Gusto ko nang i-point out na ito yung first night na ginamit natin yung REMPAD Tama, sa labas. oo. Yan yun eh. Puro testing Tama, tayo tama. sa bahay, ganyan. And gusto ko lang din parang sa mga viewers ninyo,
gusto ko lang din malaman na ano yan. Yung technology na available naman yan online. Hindi naman yan parang Okay. secret. So, may tinatawag kasi tayong Fairmin. So, yung Fairmin, yung ginamit namin na na material. Hindi na ginagamit ng mga ibang foreign na na ghost hunters o parang mga investigators. Sir Donsky, ayon sa source, hindi naman pala kamahalan kay Sir Lance yan eh. Hindi naman pala kamahalan yan kay Sir Lance eh. Yung mga pinagsasabi mo na hindi afford. Bullshit. Yung Fairmin, yung laman ng REM pad. So, ano na yun, ginandalandan natin yung itsura niya. Kung nung branded na REM pad. So, yan, masaya ako na nagre-respond siya. Kasi Kaya nga eh. yung sinabi ko nga na may mga napanood tayong mga nag-explore na rin dito. Oo, dito sa Villa Epipania. Oo, na mas nila, mas wild yung Di ba Mas sensitive. may demonyo? sabi ko, sa kabilang kwarto. So far yung ako, ang ano ko rito kasi ang Oy, Sir Donsky, magsalita ka naman! paramdam ko rito sa loob ng bahay. Medyo mabigat talaga doon. Share ng share yung mga kasamahan mo eh. Parang feeling. Kasi nung siguro mga second, third, fourth na ako nakakabalik dito, pang tip na to. Alam mo yung parang kang sinasakal. Oo. Kasi ganun yung sa normal na tao, di ba? Parang wala lang. Parang wala ka masyadong alam mo, mainit or kulob yung kwarto. Pero sa akin kasi iba yung yung feeling ko, yung nararamdaman ko. Para akong sinasakal. So, Siguro dahil since diba ako ba shaman ka, nararamdaman ko yung emotion nila. expose ka sa sa mga Alam mo, isa sa mga na ano ko rito sa bahay na to hindi totally talaga yung mismong may-ari ang nandito. Kasi, di ba, well, sabihin natin para silang namatay ng payapa eh. Hindi naman sila pinatay eh. Nung panahon ng hapon. Hindi. Meron pang mas ano rito, mas may nakikitira pa na ibang kaluluwa na nagkukunwarin sila. Kaya akala ng mga taga rito, pag nagpapakita yun dyan sa terrace or sa labas, Devil yun, devil yun nagmimimik ng akala nila kung yung sino. may-ari, akala nila yun yung si Madam. Yung totoong may-ari. Hindi. Iba pakiramdam ko rito sa bahay na to. Kasi kung iisipin ko, hindi naman kasi sila pinatay. Yung yung gesture ni Donsky na nandun na lang, parang ang sinasabi ni Sir Donsky. Ako dito lang, audience lang ako, kayong bahala magsalita. O nagpakamatay. Kasi Yung posture niya doon na mga may-ari, naka-cross legs lang doon sa Hindi na- feeling ko namatay sila ng payapa eh. Pero dahil sa tanda nitong bahay na to, at tapos iba-ibang emotion dahil yung panahon nga nung hapon, yung ilalim nga nito, meron silang dungeon na tinatawag. Marami daw rito ni rape, pinatay ng mga Pilipino. Dito sa ilalim? Oo, nung that time. Kaya nga, nung time nung pumuntok yung mga pinatubo, bumuhos dito yung lahar. Talagang natabunan tong buong Santa Rita na to. Kaya lang, yun nga, yung ginawa ng may-ari, sinarado na yung ilalim. Kasi nga, yung isa pa. Subali, nung bumuhos ang lahar dito, sa Pampanga, di ba? Oo. Itong natira tong Itong ibabaw na to, yung... Epipanya? Oo, yung ground floor. okay. Itong second floor. kaya dun sa movie na Tanging Yaman, parang akala mo Desierto. Certain Island. Oo, desierto na itsura, di ba? Ano lang siya. Wala pa nga mga bahay, di ba? Eh ngayon, puno na, Yun. Isa yun sa mga nararamdaman ko rito. Hindi mismo yung may-ari nitong bahay na to ang nandito. Tanong ko lang, brother. Tatlo bang ano to? Bed na to. Ano to? Sa mga anak nila? Oo, yung tatlong bata. Kaya lang, syempre, kailangan natin protektahin yung identity nila. Mas maganda wag natin banggitin yung mga banggitin. pangalan. Pero, Actually, Bumanat isa sa na mga nga gagawin lang natin dito yung session ngayon sa kwarto nila. Kung totoo bang sila yung nandito or meron pang wala ibang na rin sila, nakikita. yung mga anak? Oo. Patay na rin. Kaya ang natitira na dito, na nasa Amerika. Hindi niyo talaga alam, Okay. So, try natin na Oo, gawin kasi na, yung, katulad dito, ano ba gagamitin natin? nagsitulitan ng REM pad kasi Sumisingit si Sir Donsky. Kung sablay din lang naman yung sasabihin makinig nila muna tayo. dito talaga nagre-respond sila dahil ngayon gagamit ako ng spirit box Okay. Yan! Anong tawag ng SB7 bro. Ano ba, Sir Donsky, hindi mo alam yung spirit box? Yung SB7, hindi mo alam, men? Ano ba? Ghost hunter ka eh! Dito pa nga nakalatang peke ka! Bihira. Peke ka talaga.
Pinaka-basic ang SB7 Spirit Box! Oo, Okay, spirit sige. box. Try Kasi na natin. usually kasi ang Magamit mga... kami ng SB7 guys. Ay, Diyos ko, Donsky! Kasi may mga... Ano na? Or kaluluwa kasi na pag... Oo. Usually kasi ang mga... Magamit kami ng SB7 guys to how to communicate the Oo. ghost. Spirit or kaluluwa kasi na pag malakas yung energy nila, Ay, Donsky, SB7 hindi alam. Akala ko ba pangarap mo yung mga yan? Akala ko ba pangarap mo lang yung mga yan dati? Kung pangarap mo, dapat may idea ka kung ano yan. Pangarap mo, hindi mo alam? Tsaka ano tayo, gusto ko din point out na hindi tayo experts. oo. Pero lalagyan natin ang science. Science. Mag-effort tayo na. Okay. Yes! Mukhang alam ni Sir Lance yung tamang procedure eh. 'Di ba? Ganyan naman talaga dapat. Kaya nga madalas kong sinasabi sa inyo mga kababayan ko, ang number one yung kalaban, yung pag mga legit na ghost hunters kayo, number one yung kalaban ay yung pagdududa ng mga nanonood sa inyo. Kaya dapat hindi nyo inaaway yun. Bagkus, dapat ipakita nyo sa mga nanonood sa inyo na truthful ang ginagawa nyo. Paano nyo magagawa yon? Pag may kumaluskos, imbestigahan. I-debunk natin ang sarili natin. Baka yan ay pusa, yan ay daga, yan ay hangin lamang. Bago nating sabihing yan ay multo. Pag may kumalabog, baka may pusa lang yan na tumalon. Di ba? Ganon. Kayo may pagkalabog, wow! Wow! Ganon na agad kayo, men eh. Wala kayong kusa na mag-debunk sa sarili nyo. Kaya tuloy, doon pala kitang-kitang peke kayo. Tama yung sinasabi ni Sir Lance. Kasi hindi naman kasi porket sinabi nating lumang bahay, panahon ng Kastila or panahon ng Hapon. Tapos, Hindi ka ba nakakahalata, Sir Donsky, nilelekturan ka ng mga mentor mo? Ako, I assume mentor mo sila eh. Di ba? Nilelekturan ka dito. Ako yung nahihiya sa'yo, men eh. Legendary ka. nakakatakot agad. Kasi di ba lagi na natin sinasabi or lagi ko sinasabi, yung pag lumang bahay at maraming butas yan, yung ingay sa labas, pagpasok yan dito sa loob, Tama? iba yung sounds. Oo, na akala mo may umiiyak. Okay. Babago. Parang nandito tayo sa Tama. abandoned school. Oo. Yung mga dumadang kotse. Pero akala mo pag nasa hallway ka, parang may... Kaya hanggat May napapansin ko dito, inaano ka talaga. Inaalis ka na sa gawaing hindi maganda. 'Di ba? Saludo kila Sir Lance at Sir Shaman Tope. Inilalayo ka sa masamang gawain. Huwag mong sayangin ang opportunity na 'to. At pag dumating yung time na na expert ka na pagdating sa ganyan at talaga legit ng ginagawa mo, sinusumpa ako ang unang-unang susuporta sa'yo, Sir Donsky. Huwag mong sayangin yung tiwala na binibigay sa'yo ng mga kaibigan mo, ng mga mentor mo na yan. maaari sana, bigyan natin ng konting science na explanation kung bakit, kung totoo ba talaga sila. Kasi ilang naman talaga purpose natin sige. Patunayan natin kung totoo ba ang mga multo. Okay. Kung totoo ba nandito sila. Parang sa mga mga nakikita ko na ng mga tawag doon. Mag-base tayo sa mga veterano na sa iba, ako kasi international yung mga pinapanood ko. Okay. Okay. Pinagbabasihan natin. Tama. Kumbaga, ubusin mo muna yung lahat ng logical explanation. Tama. Yes! Idol, Sir Lance! Idol! Yes, tama. Ubusin mo muna lahat ng explanation bago ka maniwala sa isang bagay. Pag may kumalabog, ubusin mo na, tingnan muna lahat, suyurin muna lahat ng Hindi may kumalabog, yun na. Sa totoo lang, ako, imagine ko dito, sinasampal na si Sir Donsky ng katotohanan dito eh. Pag talagang tingin mo wala na talaga na maaaring meron. Hindi natin talaga masasabi na meron kasi sabi nga niya sa Exploring with Josh, yung isang pinapanood kong sabi niya lahat naman to opinion lang. Kasi kung objective, kung totoo to, di dapat tanatanggap sa korte yung So, Yes! Tama! Tama! tayo, kasi curious tayo eh. Okay. Diba? Kung may maano tayo, meron tayong makapture na kung ano man. Ang ganda nitong part na to, nililecturean si Sir Donsky.
Isa sa sarili natin, ma-enjoy natin na, oh, may ano tayo dito. Kaya nga. Ako, kahit shaman ako, kahit gumagamit ako ng orasyon, at talagang totally naman sabihin natin, meron akong proof sa sarili ko na nakita ko yung mga ganyang bagay or ganyang mga paranormal something. Gusto ko pa rin na ipakita sa mga viewers na kailangan pa rin i-investigate. Yes! Very good! Very good! Sir Shaman Tope, very good. Yung noon kung ba't mo simulan mag-vlog. Naalala ko lang, sinabi mo na at least at the end of the day, pag makita ng mga anak mo yung Oo. Nagawa mo yung isang bagay na masasabi mo imposible. Okay. Kumbaga parang mas masarap yung gumawa ka ng isang bagay na magdudulot sa'yo ng saya. Na kung dumating mo yung dapit hapon ng buhay mo at manonood ka na lang, may pagmamalaki mo sa mga apo mo na nagawa mo yan, na napasok mo yan. Okay. Na hindi ako nameke. Ang sarap isipin na, ay dati nung malakas ako, kinukwento mo sa mga apo mo na, ano ka pala, ghost hunter ka pala dati, lolo. Oo, napasok ko yung mga tinatawag natin haunted house dyan or mga abandon dyan. Pero sa akin, sir, masabi ko lang, singit ko lang. Pwede mo ano to, I mean, sa akin, proud ako na, kumbaga, open ka na, banata ng siyensya yung approach na. No, tama. Ako yan. Ako din. Ating call din ako bro na bigyan mo ako ng pagkakataon na yun nga, Kailangan talaga, hindi kasi nawawala ang science dyan, men eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na marami nagagalit sa akin. Puro science. Hindi pwede, kailangan talagang i-counter-check muna ng science. Ang science kasi, yun yung tool ng ng pagiging totoo. 'Di ba? Hindi naman porkit halimbawa, may nagpe-perform ng himala sa harap natin. 'Di ba? Gagamitin natin ng mga scientific method para i-solve 'yun. Hindi naman dahil doon binabastos mo 'yun eh. Mini-make sure mo lang talaga na yung ginagawa niya walang halong kabulshitan at hindi masama ang mag-imbestiga sa ginagawa ng isang tao. Hindi paninira 'yon. Yan ang tandaan nyo, hindi paninira 'yon. 'Di ba? Pare-parehas tayo matututo sa kung ano yung totoo sa hindi. Hindi tayo maluloko pagka ganun tayo mag-isip. sponsoran mo ako ng mga gadget na tutulad ng ring pad at May motion detector pa tayo. motion detector. Ayun guys, si Pluslight Manila ay talagang nakaka-overwhelm na talagang sponsoran tayo ng rain pad, no? Talagang noon pa pinapangarap ko na kasi sa mga Ghost Hunter International, yun yung mga Hindi mo nga pinapangarap mo, hindi mo nga alam kung ano yung SB7 Spirit Box. Ano ba? so totally guys, aminado talaga ako na Napeke ka. mga gadget na to. Ano? So totally guys, aminado talaga ako na can't afford pa sa mga Can't afford? pero ngayon dahil sa tulong mo Ay, Diyos ko. talagang magkakaroon na tayo. So asahan nyo to guys na ito na yung mga gagamitin natin sa susunod ng mga exploration. Baka malay mo, ako yung kumausap dyan sa dalawa para mag-improve ka. Di ba? At ngayon, yung sensor ball, sensor cut ball, motion sensor na magagamit din natin sa mga next vlog. Actually, dala natin kaso nagpa-practice pa kami ng REM pad kaya Okay, rimpad mo na natin. Pero kahit pinapractice pa rin natin, kita mo naman. Tapos ang gagamitin ngayon, respond talaga. tapos ang gagamitin ngayon namin guys, dito yung natin si Idol Shaman, Tope. Ito yung spirit box. Ang tawag nito ay Answer Lance. Ano ba? Don't skip! Tangina naman, nakakainis eh. Hindi mo talaga alam kung ano yung tawag doon. Ano ba? Communicate sa tatlong Pero hindi pa rin natin pwedeng sabihin 100% legit to, no? Pero usually, Pero mataas ang ano niyan, mataas ang credibility niyan kumpara sa Ghost Tube. at hindi nga siya 100% legit, meron chance. Kasi nga sabi ko nga kanina, ang mga spirit or kaluluwa kasi, energy yan, kaya lang dumaan sa frequency. Yung tinatawag nga. Kasi nagsusweep yan ng frequency eh. Mabilis. Imposible ka kasi makagawa ng sentence niyan eh. Pagka White noise. Kaya itatry natin ngayon. Tsaka ang isang na-realize ko nung nagpa-practice ako gumamit.
mahirap siya ma-distinguish yung yung unang gamit mo, tapos parang, kunwari, ngayon, nag-split box tayo, may narinig ka. Minsan, pwedeng mali yung dinig mo eh. Kasi, Galing, parang may heat of the moment, adrenaline mo mataas. Tapos, nag-expect ka na may marinig eh. Yes, isa rin yan. Yung hahanapan ng utak mo ng ng diwa yung naririnig mo. Tama. May example nga niyan yung kay Beyonce. I-search nyo sa YouTube yung parang tumanda ka na. Beyonce. Kapag inisip mo talaga na parang tumanda ka na yung maririnig mo, kinakanta ni Beyonce talaga parang tumanda ka na. Hindi ko pwede i-play dito, makaka-copyright ako na. Nasubukan ko na yun once eh. Basta i-search nyo sa YouTube, post nyo muna to, search nyo sa YouTube, Beyonce, parang tumanda ka na. Pero hindi naman parang tumanda ka na yung sinabi ni Beyonce dun eh. Ibig sabihin, may hinahanap ka kasi dun, kaya yun ang pagkakarinig mo. Kaya ngayon, ang gagawin natin, kung ano resulta niyan ngayon, reviewin natin sa bahay. Kumbaga, gamit tayo ng... So, pwede ba natin i-advise to sa iba na mga ghost hunter, no? Na huwag na sila gumamit ng necro sa... Oo, tama. Default yun eh. Nakasave na yun eh. Oo, yung sa yung necrophonic kasi, inaano ka na no? Yung necrophonic kasi, nakaprogram yun. Kumbaga, may mga layers of sounds yun eh. Na random na binubuga ng necrophonic, na ang mangyayari, parang nagiging sounds alike na lang. Sino ba yung may nag-comment doon eh. Doon sa, wait lang. Punta tayo doon sa page ko na Bungo TV. May explanation doon sa necrophonic eh. Ang galing nung nag-debunk. Sa video ito ni I don't know kung kay Kuya Red. Kay Kuya Red yata na video to. May explanation yung isa sa viewers ni Kuya Red. Hanapin natin ha. About necrophonic. Ang galing ng explanation niya doon. Saan na ba yan? Wait lang hahanapin ko yan. Necrophonic. Ito. Ito explanation niya about sa necrophonic. Sabi niya ganon, one of the main features of the necrophonic app for Android is a variety of built-in sounds and effects. May built-in na pala siyang sounds and effects. The unique atmosphere is achieved thanks to the successful combination and joint overlay of audio effects. Yung may mga saved sounds na pala yan. Yung necrophonic na yan. Ngayon, nile-layer lang yung sound na yon. Basta tapos random na pinagsasalubong, tapos nagkakaroon ng reverb, echo, at white noise. The sample database contains various variations of equivalents of linguistic phonemes in foreign language which are randomly cut off and in some case inverted in playback. Ano ba yung mga phonetic yon? Yung A, E, I, O, U, Ba, Baby, Bobu, Daddy, Di, Dudu. Yun yung mga... Tama ba ako? Yun ba yung phonetic? Pagkakaalam ko yun ang phonetic eh. So ang nangyayari, ang nangyayari lang dyan sa app na yan, nagpe-play ng random audio effects na naka-overlay, tapos yung utak mo na lang ang magi-interpret sa kung anong gustong marinig na fake. Yun. Ang galing nito nung nag-debunk ng necrophonic na to. Yan pala yung nangyayari sa necrophonic. Stored na yung audio doon. Kaya nagiging unique kasi nga random na nililayer yung sound yung mga phonetic, yung mga A, E, I, O, U, Ba, Baby, Bobu, Daddy, Di, Dudu, ganon. Tapos yung AI, yung artificial intelligence yung nagpi-play ng random. Sinasabi. So at least ito talaga. Okay. No, yan yung Meron sumagot. Bilhin mo na yan, Donsky, kaya mo yan, kayang-kaya mo yan. Si Sir I Am Reverie nga, nakabili niyan eh. Maikling word lang, at least. Parang isang perfect example dun yung nasa bridge tayo. Kasi tatlong word yung sinabi niya, nahiwa-hiwalay ng frequency, na isa yung boses. Yun, di ba? Gumaganon yun eh. Kasi napapansin mo kasi, sa radio kasi,
'di ba? Sa isang frequency may nagsasalita, pangalawa meron. Ayon, pagka same boses at isang sentence yung sinabi, multiple frequency. Well, ano 'yun? Compelling 'yun. Tama. Yun. Hiwa-hiwalay ng frequency kasi tumatalon yun every few seconds. Oo, tama. Gumaganon. Request ko lang, pag baka pwede dasalan mo, mag-invite ka. Oo. So, try na natin ngayon. Game invitean mo ng magdasalan mo yan, mamaya. O ano. Pero Sir Lance, ang ginagawa ni Zach Bagans diyan, tinatanggal nila yung antena. Kasi may risk na ang makuha mo diyan radio AM or FM radio. So, ngayon ito. Narinig mo, sabi niya Lance. Meron ba? Meron, Lance. Tandaan natin yung oras, ha? Kailangan ba yung pangalan ko? Lance. Tandaan natin yung oras. Start pa lang naman ng yung session. So, ngayong gabi na to, ino-open ko yung energy ko. Kung totoo bang nanatili dito yung kaluluwa ng 3 bata. Pero alam mo, parang dinibunk din ni Sir Lance yun eh. Parang sounds alike yata, di ba Sir Lance? Pwedeng Lance ang pagkakarinig. Or kung sino man yung totoong nakikitira dito sa bahay na to. Bad spirit ka man o good spirit ka man or devil ka man, hinihiling ko na makipag-usap ka sa akin gamit tong spirit box na to. May kasama ba kami ngayon dito? Lance. Anong business na siya? Sinatawag ka? Anong business na Pinabutan ako. Oo, binabanggit yung pangalan ni Lance. May credibility na ngayon tong investigation mo, no? Pwede bang ulitin mo uli? Isa ka ba sa 3 bata na nandito ngayon? May nag-comment pa doon sa ni Sir Donsky. May nag-comment pa doon sa niya, sa vlog niya, doon sa video, doon sa nakarang video. Sabi ganun, yan ha, sasabihin pa ba ng mga basher, fake yan? Malamang totoo na yan, legit ang mga kasama niya eh. Yung makaporma ng pamimiki, idol nyo. Isa ka ba sa 3 bata na nandito ngayon? Lakasan natin. Lakas mo. Yung volume. Gawin yung ginagawa ni Zach Bagans, yung portable speaker. Yung JBL. Mas yun mas maganda yung sagap nun eh. Yung may portable speaker. Kasi pagka ganyan, yung built-in speaker yung gagamitin, matinis kasi. Masakit sa tenga. Kasi wala namang bass yung yung May kasama ba kami ngayon dito sa kwarto? May kasama ba kami ngayon dito sa kwarto? Pwede ka makipag-communicate dito sa spirit box na hawak ko or doon sa REM pad. Binibigay ko sa inyo yung energy ko. Gamitin mo yung energy ko. yun, Kasama ba? parang legit yun yung Kasi nga pak yung gumagana yung narinig yung pak nag-aano yun eh. Nagsusweep na frequency yun eh.
mahirap mabuo yung O na yon kasi nga milliseconds yung pag-move ng frequency, sabay tumunog yung REM pad. Tamo. 'Di ba? O tapak pak pak pak. Hindi mo dapat mabubuo yung O na yon. Dapat putol yan kasi nga yung naririnig nyo na uulitin ko yung pak 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 pak, pak nagpapalit kasi ng frequency yun eh. So dapat putol yung dire-diretso yung O. Feeling ko legit yun. Feeling ko lang ha. Pero kung madidebunk nyo, debunk nyo. Sabay binakapan pa ng REM pad. Di ba? Galing. May kasama ba ka? Di ba? Compelling yun. Sabay nag-ano yung REM pad. Tama yung reaction ni Sardonsky doon. Genuine. Tama ha? Tama si Sardonsky. May kasama ba ka? Ho! 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 Tunog yung ano. Pwede bang ulitin mo ulit? Ha? Pwede ba ulitin ulit? Magparamdam ka? Oo. Pwede ba magparamdam ka ulit? Pwede ka ba magparamdam ulit? Pwede mo bang pailawin yung REM pad namin or itong spirit box namin, makapag-usap ka? Galing! Galing ni Shaman Tope. Tunog yung REM pad. Galing ni Shaman Tope, men. Andito ka ngayon sa kwarto, kasama namin. Ang galing, guys. Yung pa doon siya nag-aano. Ulit. Malayong malayo sa ano, no? Malayong malayo sa kalabugan nyo, no? Hindi tanong, Pati sa ghost tube nyo. nandito ka ba ngayon sa kwarto, kasama namin? Galing! Naparigod ano sila eh. Ibang vlogger, dito din talaga. Oo. Sa kwartong ko din eh. Ito, ito. Pataranta na si Donsky, oh. Ikaw nakaluluwa ka ba? Sumagot na rin mo. Napapansin nyo yung thrill? Yung sarap ng feeling pagka tunay yung pinapanood mo? Walang halong kabullshitan? 'Di ba? Sana maging ganito ka, Sir Donsky. Maganda ito, patuloy na ganito. May sumagot Oo. na. Hindi. Hindi, no? Diba? Oo, sabi niya, hindi. Sabi mo, ligaw na kaluluwa ka ba? Hindi. Oo. Oo. Kasi nakapokus ako doon sa REM pad eh. Pwede natin yun. Oo. Pero, Oh. Isa ka ba sa tatlong bata na nandito sa kwarto? Isa ka ba sa tatlong bata? Oo daw. sumagot na all sa spirit box. Nahahati yung attention ko eh. Pero itsura ni Sir Donsky, oh, pagka nagkakaroon ng ano. Pero itsura ni Sir Donsky. Pag nagkakaroon ng confirmation, putya, sa Mindanao, maning-mani lang sa inyo yan eh, di ba? Dito halatang ano ka eh, amaze ka eh. Tama, oh. Nahahati yung attention. Grabe. REM pad o spirit box eh. Kasi parang sumasagot eh. Pero hindi ko na hindi ko sabi marinig sa Oo nga eh. Kayo nga, hawakan nyo nga. Kayo naman. Kayo na lang yung humusga, pero ngayon, So, ngayon pa lang, naaamis ako. Meron ka bang ano? Meron Oh, na-amaze ka. Ngayon mo lang kasi naranasan. ka bang hinihintay? Bakit nandito? Na kung tutuusin, yung mga ano, alam mo, yung ginagawa nila Sir Lance at Shaman to, sisiw na sisiw yan sa inyo eh. Kayo nga nakakapag-summon kayo ng Black Lady talaga, di ba? Yung totoong Black Lady. Di ba? Panis sa inyo sila Shaman Tope. Sila Shaman Tope hanggang ganyan lang. Hanggang tunog lang ng REM pad yan, tsaka spirit box. Kayo, buong Black Lady na nakikita sa inyo. Tapos ngayon, amaze na amaze ka? Bakit? Dito ka pa? Yes. So, pang same question.
Parang, ano ba din ko? Yes? O ano? Review natin yun. No? Review natin yun. Mm. Ano ko yun? Oo. Kita nyo, ang tunay na pag-ghost hunting hindi naman talaga boring eh. Di ba? Nakaka-enjoy nga siyang panoorin. Marami na nagpaparamdam ka sa Naks! Umikse na si Sir Donsky. Thank you, thank you. At, yan lang o. Hindi natin nakikita, pero parang ano na yan? Nakaano ako ng image na nandiyan naglalaro. Paranormal equipment na to. Thank you. Walang daya na to. So, ayun Walang daya na to. guys, sobrang nakakatuwa. Kaya nga ako lumuwas dito sa Maynila dahil dito sa nag-ano si Nandito Sir ka ba Lance. sa kwarto? Sponsoran ako ng Rinpad. Para nga magbago ka na. Ha? Labas? Sumugod daw labas. Hindi ko nadinig kasi dito ako Sabi nausap. pa daw nakatingin eh. Sumugod ang labas. Nasa labas na siya? Hindi. Sabi niya, Kinikilabutan na pong katawan ko. pinapalabas tayo. Pinapalabas tayo. Hindi ko narinig. Oo, pinapalabas. Ayaw mo kami ng... Napa-atras si Donsky ah. Na-amaze ako. Tinan mo yung reaction ni Sir Donsky oh. Atras siya eh oh. Tinan mo. Ito si Sir Donsky ah. Ay, hindi pala nakita. Oo, pinapalabas. Atras siya eh. Halatang amateur kami. Di ba? Ngayon ka lang talaga nakaka-experience ng ganyan. Na-amaze ako. Attention ko, hati eh. Kaya nga eh. Nakikinig ako dito. Kasi ano eh. Kanina nung sumagot siya ng labas, ano yung putang ino oh. Yan na, nagloko na. Nagluloko na yung Renpad. Ang yes. Labas tayo. Putang ano talaga. Ano lang, abot na tayo. Pinapalabas Oo. Pinapalabas tayo. Ninervyos na. Labas na daw, sabi ni Sir Donsky. Ano na kami. Oo, sige, sige. Pack up na tayo. Ano ko po ulit yun? Lance. Ha? Ha? Tapos na ba sinabi yung Lance? Parang oo nga eh. Tapos na ba? Putang ino. Ayaw mo ba kami nandito? Alam natin to, isa na natin yung ano. Sige, sige. Yung mga tinawag ko, Orasyon ng Factor Christi Morandum Abeba, Beta Egosum, Tus Beba Consagra Deva, Alleluia, 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 Aram Akdam Aksadam Regim Omnipotentis Makmamitam Adonai, Terem Egosum, Consatat Hatat Egosum, Tus Hoctum Christum Obistum Dominus Deus, Consolarbo sa Dignum Magnum Macam, Nikam Ham Gain, Chator Arepo Telecatera Rotas, Amen, Amen, Amen. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. ano? Ano ulit? Parang ko rin sa salita. Ano? Out. Ano? Lan? Out? Lan? Diba out? Ikaw pa rin yung tinatawag eh. Lan? Out? Parang out eh. Ano out? Pinapa-out tayo. Tara? Pack up tayo, pack up. So ayun guys, maraming salamat. Oo. Pasensya na, hindi kami... Nakaka-amis ko bro. Wala kaming masamang intensyon. Nakaka-amaze daw, sabi ni Sir Donsky. Nakaka-amaze talaga pag tunay ang ginagawa. Diba? Kita mo, Pag hindi kung hawakan, peke. ganun lang Sir Lance, oh. Kaya nga, paano ngayon i-explain to na, Pag ito, tumunog pa kayo ko nila. Oo. Pait mo na bro. Wala So ayun guys, kaming, maraming salamat no. wala kaming masamang sobrang natuwa intensyon, ako dito sa, wala kaming hinangad na gambalain kayo. Ni Sir Lance sa atin sa Manila Press Light. Thank you so much. At abangan nyo to guys. Sobrang nakaka-excite. Grabe. Abangan daw. Anyway, mga kababayan ko, di ba, makikita natin yung difference ng fake sa legit. Yung mga legit, ganyan lang yan eh. Yung mga fake, palitaw ng white lady, kalabog ng kalabog, which is hindi natin nararanasan dito sa napanood natin na to. Kasi nga ang kasama ni Sir Donsky dyan, mga legit talaga. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat po sa pagsuporta. So, sana sa future, Sir Donsky, maging tapat na tayo. Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye!